Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon tungkol sa nakaraang viral video ng isang pulis na minumura si PBBM, ang presidente, at galit na galit dahil sa pag-aresto kay Digong noong nakaraang linggo. Kaya ito'y kanyang personal issue, pero ang masaklap ay pati ang presidente ay minumura niya, pati ang kanyang general. At ngayon, sa bagong balita, kahapon lamang ay sumurrender na ito. 2 linggong nagtatago, nag-aawl at nagpo-post ang kanyang mga maling saloobin sa kanyang Facebook at YouTube. Kaya ito, atin muna panoorin ang balita at bigyan ng reaksyon later on. Video courtesy ng ANC Digital News. Philippine policeman is placed in restrictive custody after he apologized for his viral posts criticizing the arrest of ex-President Duterte. This story from Zian Ambrosio. Police vlogger patrolman Francis T. Fontillas arrived at Camp Crame Health Services on Friday to undergo a medical check-up and neuropsychiatric examination. Baka may gusto kayo sabihin na sa public, sir? Tingnan mo, mas maganda mamaya na lang talaga. Kasi schedule namin ngayon talaga. Nang ano ba to, sir? Yung exam po. Fontillas is undergoing these examinations while facing charges for violating Article 142 of the Revised Penal Code or inciting to sedition in relation to the Cybercrime Prevention Act. This comes after his vlog went viral where he expressed opposition to the arrest of former President Duterte and continued to criticize President Ferdinand Marcos Jr. and the Philippine National Police leadership. Ito, ang isa sa dahilan pala na nagpo-post ay dahil vlogger siya. Isang vlogger na pulis sa Facebook at YouTube. Of course, alam naman natin na kikita ang mga viral videos. Ito pa lang si Fontillas ay nag-report na sa trabaho kahapon at siya ay umiiyak. Kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Fontillas has since apologized to Quezon City Police District, continued to criticize President Ferdinand Marcos Jr. and the Philippine National Police leadership. Wala akong pakialam sa ranggo mo, kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Fontillas has since apologized to Quezon City Police District Acting District Director Brigadier General Melesio Busrig when he reported to their office Thursday morning after a 2-week leave from work. Okay, so yun pala. Noong nakaraang linggo ay napakatapang niyang pinagmumura ang kanyang superiors, pati na ang presidente. Dahil sa fans pala itong ni Digong, isang DDS. Kaya kung gano'n naman na gano'n na personalan talaga, ay wag ipagkalat at wag i-post sa mga social media ang iyong pagiging DDS. Kasi makikita, merong ebidensya sa post sa mga videos. Kaya maganda diyan, itago mo lang yung saloobin mo dahil ikaw ay isang pulis, nanunumpa ka na protektahan ang gobyerno. Kaya mali ang sinabi mo na salungat sa iyong katungkulan na sinumpaan. Obey first, ask later, ganyan ang motto sa kapulisan eh. Sundin talaga ang superior bago magtanong kung ano yun. Ganun yun. Okay, so patuloy tayo sa ating video. According to the QCPD, Fontillas expressed regret over his actions. Naimpormahan tayo ng QCPD kanina umaga na ito pa lang si Fontillas ay nag-report na sa trabaho kahapon at siya ay umiiyak, humahagulugol at very apologetic. However, NAPOLCOM stated that just because Fontillas had apologized does not mean he will be absolved of the charges. Patuloy pa rin ang kaso laban kay Fontillas, yung kanyang admin case na grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ay tuloy pa rin. He might be subjected to suspension, demotion, or even dismissal from the service. Walang sorry-sorry. While we understand yung kanyang medical condition na naintindihan natin, totoo lang. However, mas malaki yung pangangailangan ng taong bayan sa isang fit at mentally stable na member ng kapulisan. Ayan, so kailangan talaga ng fit na pag-iisip na pulis. Kasi palaging mabilis ang desisyon sa sa mga pangyayari. Kung ikaw ay mayroong sitwasyon, 'di ba? Ang pulis, halimbawa, nag-apprehend ka ng hold-upper ng bank robbery. Kailangan ng mabilis na pag-isip. Paano kung ang isip mo ay ganyan, 'di ba?
Kaya kailangan na diyan ng dismissal. O kailangan ba summary dismissal kaagad para tanggal sa trabaho, bigyan ng separation fee para naman may allowance siya, di ba? At yan ang ating reaksyon tungkol sa pulis na ito na insubordinate. Yung hindi siya naniniwala sa kanyang general, sa kanyang superior, pati sa presidente. Dahil lamang sa kanyang pagiging DDS. Grabe talaga ang basbas ni Kibuloy, no? Talagang nabudol-budol ang mga utak. Okay, paki-subscribe mga kababayan sa ating channel at sa mga bago pa lamang ay malaking tulong ang pag-subscribe para naman lalaki ang maliit nating channel. At sa aking mga followers, maraming salamat. At ako'y magpaalam na until our next video.